Mahirap na raw ibalik ang tiwala ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. matapos bumagsak ang net trust rating nito sa -3 noong holiday season. Alamin kung sino ang may sabi sa report ni MJ Mondiha. Sumadsad ang net trust rating si Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taong 2025. Bumagsak sa -3 ang score ng presidente sa fourth quarter survey ng Social Weather Stations o SWS. Pero entrada pa lang ng 2026 ay negative na naman ang sumalubong sa administrasyon. Lalo kasing sumadsad sa panibagong all-time low ang halaga ng piso kontra dolyar itong Miyerkules, January 8. Nagsara ang palitan sa 59 pesos 35 centavos kada dolyar na mas mababa na higit 14 centavos kumpara noong Martes, January 7. Ang panibagong all-time low ng piso kontra dolyar ay nangangahulugan ng mas mahal na imported na bilihin, mas mataas na inflation at mas mabigat na gastusin para sa karaniwang Pilipino. Sa panayam ng SMNA News, iginiit ni former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles na asahan ang patuloy na pagbagsak ng ratings ng administrasyon. Yung kahinaan ng peso sa dolyar, it's only going to get worse. And sabay makakatulong para mapaangat po ang trust rating ng presidente? Ma'am, -3. Right now, ang problema kasi dun sa yung problema when it is trust, pag nawawala yung trust, ang tagal mong bawiin yan. Ayon kay Cruz Angeles, malinaw na malubhana ang trust issues ng masang Pilipino sa direksyon ng pamamahala ni Marcos Jr. The loss of trust ay accumulation yan ng iba't ibang mga action on the part of the president or on the executive. Paano tayo maniniwala sa isang presidenteng nangako na hindi niya kinikilala ang jurisdiction ng ICC pero tinurn over niya si Rodrigo Duterte doon? Paano tayo maniniwala sa Pangulo na nangako ng 20 pesos na bigas pero sinusubsidize natin kaya nakakabenta sila ng 20 pesos na bigas pero heavily subsidized, meaning tayo pa rin ang nagbabayad kung bakit naging 20 pesos yon, and it's only offered to a few people. Dahil sa negative trust ratings, nakikita na dating press secretary na hindi maniniwala ang taong bayan sa resulta ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control. Makababawi pa kaya ang Pangulo? Sabi ni Cruz Angeles na kailangan dito ng milagro. Paano tayo magtitiwala sa isang Pangulo na nagyabang ng 5,500 flood control projects pero as it turns out, yung mga proyekto na yon are mere fronts para dun sa korupsyon ng ilang mga kasama niya sa kanyang administrasyon. So, it's going to take a miracle para tumaas yung trust and trust ratings niya. Ayon naman sa Malacanang, nananatiling matatag si Pangulong Marcos Jr. sa kabila ng negatibong survey ratings. Handa rin siyang harapin ang epekto ng kampanya laban sa korupsyon, lalo na sa anomalya sa flood control. Ayon kay PCO Yusek Claire Castro, ang survey ay gabay lamang at hindi makakaapekto sa tuloy-tuloy na trabaho ng Pangulo, lalo na sa pagsugpo ng korupsyon. Kung negative sa trust ratings, ay may pag-asa pa naman daw na tumaas ang approval ratings ng presidente. Ito ang sukatan kung pasado ba sa publiko o hindi ang mga pulisiya o programa ng isang lider. Pero yan daw ay kung magtatrabaho ang Pangulo. Pero he has to be working on it. Nasaan ang mga polisiya para mapababa yung presyo ng pagkain? Nasaan yung mga polisiya para ma-improve ang peace and order situation? Kasi peace and order is directly related to economic recovery. Ano naman ang ginagawa niya to control corruption para yung pera na ginagastos ng gobyerno is more efficient and more importantly, spent here? Pero wala eh. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung mahal, MJ Mondihar, SMNA News.